Ako nga pala si Vivian, isang simpleng nanay na halos ubos ng oras sa pag-aalaga sa kambal kong sobrang kulit pero sobrang mahal ko. Hindi ko inakala na darating ang araw na makikita ko ulit ang ama nila, si Rowan. Oo, si Rowan. Yung Rowan na sikat nung college kami. Lahat ng babae, halos maghabulan para lang mapansin niya. At isa na ako dun. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang gusto kong marinig kung anong sasabihin niya. Pero ito ako ngayon, harap-harapang haharapin si Rowan. Ang lalaking sinumpa kong hindi ko na ulit makikita. Pero siya rin palang dahilan kung bakit naging masaya ulit ako. Kung gusto niyong malaman kung paano nagkagulo, nagkabuhol-buhol, at sa huli kung paano ko kinaya lahat, makinig kayo sa kwento ko hanggang dulo. Maraming salamat. Sa tahimik na bayan ng San Isidro, isang lumang mansyon ang nakatayo sa dulo ng kalsada. Ang bahay ni Don Eugenio Vargas ay kasing laki ng isang maliit na palasyo at napapaligiran ito ng malalaking puno at matataas na bakod. Kumatok si Vivian sa pintuan ng mansyon. May hawak siyang maliit na bag at ang kanyang resume. Bumukas ang malaking pinto at sumilip ang mayordoma na si Aling Marta. Isang babae na nasa edad 50. Mahigpit ang mukha nito ngunit mukhang mabait. "Ikaw ba si Vivian?" tanong nito. "Opo, ako po yun," sagot ni Vivian at bahagyang yumuko bilang paggalang. "Tuloy ka, kanina ka pa iniintay ni Don Eugenio," sagot ni Aling Marta sabay lingon sa loob ng bahay. Naramdaman agad ni Vivian ang bigat ng katahimikan. Ang mga antigong muebles, malalaking painting at kristal na chandelier ay parang tumititig sa kanya pabalik. Sa isang sulok ng sala, nakita niya si Don Eugenio, nakaupo sa isang mamahaling wheelchair, nakatingin sa bintana habang may hawak na tabakong hindi sinindihan. "Don Eugenio, narito na po ang aplikante," malumanay na sabi ni Aling Marta. Hindi kaagad lumingon ang matanda, ngunit narinig ni Vivian ang malalim nitong buntong hininga. Sa wakas, tumingin ito sa kanya at sa ilalim ng makapal na kilay ay nagpakawala ito ng matalim na tingin. "Magandang hapon po, Don Eugenio," bati ni Vivian na may ngiting pilit. "Sigurado ka bang kaya mo to? Hindi basta-basta ang trabaho dito." Malamig na sabi ni Don Eugenio. "Kaya ko po, Don Eugenio. Matagal na po akong nagtatrabaho bilang caregiver." "Pwes, bakit hindi mo ipakita ngayon? Marta, dalhin mo siya kay Rowan. Tingnan natin kung maayos ba siyang makisama sa apo ko," sagot ni Don Eugenio habang unti-unting ngumiti ng sarkastiko. Tila natigilan si Vivian sa pangalan na binanggit ng Don. Pero imposible dahil nasa ibang lugar na siya. Imposible na nandoon ang kanyang ex-boyfriend. Marahil ay kapangalan lamang ito ng lalaki. Sumunod si Vivian kay Aling Marta papunta sa isang mahabang pasilyo. Tahimik ang paligid maliban sa konting tunog ng sapatos ni Aling Marta sa makintab na sahig. Huminto sila sa harap ng isang pinto at maingat itong binuksan ng mayordoma. "Rowan, naritong bagong caregiver," sabi ni Aling Marta sa isang mahinahon ngunit madiing tono. Isang lalaking nakaupo sa gilid ng kama habang nagbabasa ng libro. Matangkad, may maayos na pangangatawan at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Nang marinig nito ang pangalan, ibinaba ng lalaking libro at tumingin sa pintuan. Natigilan si Vivian. Tumigil ang mundo niya sa sandaling magtama ang kanilang mga mata. Rowan, ang lalaking minsang minahal niya, ang ama ng kanyang kambal, ang lalaking niloko siya, 4 na taon na ang nakakaraan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang sunod na nangyari. Tinitigan siya ni Rowan nang walang bakas ng pagkilala. "Ikaw ba ang bagong caregiver?" Tanong ni Rowan sa malamig ngunit magalang na tono. Halos hindi makapagsalita si Vivian. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso at ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang noo. "Opo," sagot niya sa mahinang boses.
Tumayo si Rowan at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Mukha kang bata para sa trabaho na to. Sabi nito at bahagyang itinulak ang wheelchair na nasa tabi ng kama. Mukha lang po akong bata pero matagal na po akong caregiver. Napansin ni Aling Marta ang tensyon sa pagitan nila ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumikim siya. Rowan, kailangan mo nang sumama kay Vivian para masimulan ang routine mo. Tiwala ako na kaya niyang trabaho. Tumango si Rowan ng walang emosyon. Ngunit bago ito tumalikod, narinig ni Vivian ang tanong nito na parang tumagos sa puso niya. Nagkita na ba tayo dati? Nanigas ang katawan ni Vivian sa narinig. Bahagya siyang umatras at iniwas ang tingin. Siguro po, nagkakamali lang kayo. Sagot ni Vivian. Baka nga. Sagot nito sa wakas. Naputol ang kanilang usapan nang biglang sumigaw si Don Eugenio mula sa balkonahe. Rowan! Halika rito! Huwag mong pagtagalin dyan si Vivian. Marami pa siyang kailangan gawin. Tumayo si Rowan, ngunit bago ito umalis, sumulyap siya kay Vivian at ngumiti ng bahagya. Sana magtagal ka rito. Mukhang kailangan ka ni Lolo. Tumangulang si Vivian, ngunit nang makalayo si Rowan, bumigay ang kanyang kontrol. Sa kabilang banda, si Rowan naman ay papunta kay Don Eugenio. Hindi maalis sa kanyang isip ang kakaibang pakiramdam na dala ni Vivian. May bahagi ng kanyang puso na tila kumikirot sa tuwing nakikita ito, ngunit hindi niya mawari kung bakit. Pagpasok sa kwarto ng kanyang lolo, agad siyang tinanong nito. Anong tingin mo sa bagong caregiver? Okay naman siya, Lolo. Mukha siyang mabait. Tumaas ang kilay ni Don Eugenio ngunit hindi na ito nag-usisa pa. Sa tahimik na umaga ng unang araw ni Vivian sa mansyon, sinamahan niya ang kanyang anak na kambal na sina Sky at Stone sa hardin. Abala na rin siya sa pag-aalaga kay Don Eugenio kaya't hindi niya napansin na nagsimulang maglaro ang kambal ng treasure hunting, dala ang kanilang imahinasyon at pagiging makulit. Pinayagan naman siya ng Don na dali ng mga anak niya. Kampante siyang hindi malalaman ni Rowan na anak nitong mga bata dahil hindi naman siya nito naaalala. At isa pa, halos nagmana ang mga bata sa kanya. Nahanap ko ng mapa, Sky! Bulong ni Stone at hawak ang isang piraso ng papel na kinuha mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Sa tingin ko, nasa loob na malaking bahay ang kayamanan. Sagot ni Sky. Nakangisi pa at sabik sa ideya ng pakikipagsapalaran. Tahimik na pumasok ang kambal sa mansyon at iniwasan ang tingin ng mga kasambahay. Sa kanilang pag-iikot, napadpad sila sa isang pinto na bahagyang nakabukas, ang opisina ni Rowan. Hindi nila alam na abala si Rowan sa paggawa ng isang mahalagang presentation para sa isang meeting mamayang hapon. Stone! Baka nandito ang treasure! Bulong ni Sky at maingat na sumisilip sa loob ng kwarto. Hindi nagdalawang isip si Stone at pumasok agad na sinundan ni Sky. Sa gitna ng mesa ni Rowan ay may isang tasa ng kape na malapit sa laptop. Sa kagustuhang masilip ang paligid, biglang natabig ni Stone ang tasa. Ano yan? Napatingin si Rowan sa kanila. Agad niyang itinayo ang laptop at sinubukang punasan ang tumulong kape gamit ang isang panyo. Pasensya na po, kuya! Agad na sabi ni Sky at halos maluhana. Pasensya na po! Hindi po namin sinasadya! Nakatungo habang pilit na iniiwasan ang tingin ni Rowan. Napabuntong hininga si Rowan habang chinecheck ang laptop. Hindi niyo ba alam kung gaano kahalaga tong ginagawa ko? Tanong niya at sinusubukang wag magalit ng husto sa dalawang bata. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Vivian. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Sila. Turo ni Rowan sa kambal. Natapon na lang ang kape sa laptop ko habang ginagawa kong presentation ko para sa meeting mamaya. Nang marinig yon, agad na yumuko si Vivian. Pasensya na po talaga, Sir Rowan. Hindi ko po sila dapat pinayagang maglaro ng walang bantay. Ako na pong bahala rito. Babayaran ko na lang po kung ano man ang nasira.
Nanatiling tahimik si Rowan, pero baka sa kanyang muka ang halong inis at pagkalito. Tila may gustong sabihin ngunit pinili na lang niyang magbuntong hininga. Forget it. Sabi niya sa wakas. Tingnan na lang natin kung magagawa pang ayusin. Bilang gante, promise po namin, hindi na kami magiging pasaway. Sabat ni Sky, sabay hawak sa braso ni Rowan. Opo, promise po! Dagdag ni Stone, halos magmano pa. Bagamat nanatiling seryosong mukha ni Rowan, hindi niya mapigilang lumambot ng bahagya sa harap ng kambal. Fine. Pero siguraduhin niyong hindi na maulit to. Pasensya na ulit, Sir Rowan. Hindi na talaga mauulit. Dumating ang gabi, tahimik na ang paligid nang dumaan si Vivian sa malawak na hallway ng mansyon. Katatapos lamang niyang iligpit ang mga gamit ni Don Eugenio sa kanyang kwarto. Papatayin niya na sanang ilaw sa kusina nang biglang may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya ay si Rowan pala yon. Nakasuot ito ng plain na t-shirt at pajama. Hawak ang isang basong tubig. Gising ka pa pala. Sabi ni Rowan, bahagyang nagulat nang makita si Vivian. Oo. Kakalinis ko lang sa kwarto ni Don Eugenio. Sagot ni Vivian at iniwas ang tingin. Sa dami ng kanilang sagupaan sa araw na yon, wala siyang balak makipag-usap pa sa binata. Pero hindi siya pinakawala ni Rowan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Nagulat si Vivian sa tanong. Bahagya siyang napaatras pero tumango rin sa huli. Ano pong kailangan niyo? Umupo si Rowan sa pinakamalapit na upuan at itinurong isa pa para kay Vivian. Nagdadalawang isip man, umupo si Vivian sa dulo ng lamesa. Tahimik na nagdaan ng ilang segundo bago nagsalita si Rowan. Vivian, naalala na kita. Sabi nito. Napakurap si Vivian, halatang hindi inaasahan ang sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? 4 na taon na, diba? Ikaw si Vivian. Ikaw yung naging girlfriend ko nung college. Halos hindi makapagsalita si Vivian. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang darating ang sandaling ito, pero hindi niya inaasahang magiging ganito kabilis. Akala ko nakalimutan mo na. Ilang araw ko ring iniisip kung bakit parang kilala kita. Ngayon sigurado na ako. Ikaw yun. Pero hindi ko inaakala na malaking pagbabago mo kaya hindi kita nakilala agad. You've become a refined woman. Napayuko si Vivian. Bakit mo pa kailangang pag-usapan to, Rowan? Matagal na yun. I wanna be honest. I know I hurt you before. I admit, I didn't value our relationship. Oo, playboy ako nun. Hindi kita tiningnan bilang isang taong dapat seseryosohin. You were just one of the people who passed through my life. Napakuyom ng kamay si Vivian. Halos bumagsak ang luha sa kanyang mga mata pero pilit niyang kinontrol ang sarili. Alam ko naman yon, Rowan. Hindi mo na kailangang ulitin. Alam kong hindi mo ako minahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry. That was before. Hindi na ako babaero katulad ng nakilala mo nun. And sorry rin dahil ginamit lang kita nun. That was stupid of me. I shouldn't have done that. Natahimik si Vivian habang pinipigilan ang emosyon. Ayaw niyang ipakitang nasasaktan pa rin siya kay Rowan kahit tapos na sila. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Okay na yun, Rowan. Hindi ko na hinihinging sorry mo. Matagal na akong naka-move on. Sagot niya, kahit alam niyang kalahati lang nitong totoo. Sigurado ka ba? Kasi parang hindi. Bahagyang nainis si Vivian sa tanong. Oo, sigurado ako. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa'yo, Rowan. Ang importante ngayon, ginagawa ko ang trabaho ko dito. Pero alam kong masyadong masakit yung nagawa ko. I cheated in front of you. Hindi ko nga naalala kung sinong nakipag-break up. At ayokong magharap tayo rito na may hindi pa tayo napag-usapan ng maayos. I wanna make it clear.
Napanganga si Vivian sa sinabi ni Rowan. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng alaala ng nakaraan. Isang sugat na akala niya'y matagal nang naghilom pero muling bumuka. Kaya mo pang magsalita ng ganyan na parang napakadali lang ng lahat. Parang hindi akong taong nasaktan mo ng husto. Natigilan si Rowan. Vivian, hindi ko. Narinig ko na ang lahat ng paliwanag mo. Gusto mo ng closure? Sige, itong sasabihin ko. Oo, nasaktan mo ko. Oo, minahal kita. Kahit alam kong hindi mo ako pinahalagahan. At alam mo ba kung gaano kahirap yon? Na para kong basura na itinapon mo lang? Hindi nakapagsalita si Rowan. Tila natunaw ang kanyang lakas sa mga salitang binitiwan ni Vivian. Pero Rowan, kung talagang gusto mong malinawan, ito lang kailangan mong malaman. Hindi na kita kailangan. Hindi ko na kailangan ng sorry mo. At hindi mo kailangang burahin ang konsensya mo sa harap ko. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi na mababagong nangyari. Tuluyang tumulo ang luha ni Vivian pero hindi niya yon pinunasan. Gusto niyang makita ni Rowan kung gaano kasakit ang iniwan nitong marka. Magandang gabi. Sabi niya sabay talikod. Naiwang nakaupo si Rowan. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila ngayon palang lubusang tumama sa kanya. Habang ang hakbang ni Vivian ay unti-unting naglalaho sa malawak na hallway ng mansyon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Vivian sa kanyang trabaho at iniiwasan si Rowan sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas. Hindi niya gustong balikan ang sakit ng nakaraan. At alam niyang mas makabubuting itoon na lang ang atensyon sa trabaho at sa kanyang kambal. Pero lingid sa kanyang kaalaman, si Rowan pala ay palaging nakamasid sa kanya pagkatapos ng pag-uusap nila sa gabing yon. Dinala ni Vivian kinabukasan ng kambal upang maglaro sa likod ng mansyon. Tahimik na nanonood si Rowan mula sa isang bintana sa opisina nito. Nakita nito kung paano nagtatawanan sina Sky at Stone habang pinupunasan ni Vivian ang kanilang maruruming damit matapos madapa sa lupa. Lolo, may meeting po tayo mamaya. Tawag ni Rowan sa kanyang lolo na biglang pumasok sa opisina. Pero bago pa siya makapagpatuloy, napansin ni Don Eugenio ang direksyon ng tingin ni Rowan. Si Vivian! Aba, mukhang interesado ka. Puna ng matanda. Hindi sumagot si Rowan, pero halata sa kanyang muka ang bahagyang pamumula. Tumikim siya at umupo pabalik sa kanyang mesa. Wala, Lolo. May iniisip lang ako. Don't even think about it, Rowan. Kung ano man ang iniisip mo dyan, habang nakatitig sa babae na yan, kalimutan mo na. Wala naman akong iniisip na masama. I was just watching them. Ang saya nila, di ba? Ang saya nila? Oh, siya ang masaya sa mata mo. Rowan, kilala kita. And I'm telling you, hindi pwede. Bakit naman, Lolo? She's a good person. She's hardworking. At kita mo naman kung gaano siya kabuti sa kambal. Bakit parang ang dami mong sinasabi against her? Because I don't trust her. That's why. Hindi lahat ng mabait sa harap ay totoo. Alam mo yan. I've seen people like her. Hindi tayo pwedeng magpadala sa awa o kagandahang asal. Besides, she's just a caregiver. Just a caregiver? Lolo naman, ang bigat ng sinasabi mo. Vivian has done more for you, for us, than most people ever would. You're being unfair. This is me being fair. Hindi siya bagay sa'yo. She doesn't belong in your world. She doesn't have the pedigree, the connections, or the class to fit our family. Huwag mong gawing komplikadong buhay mo. I'm not asking for your approval. And frankly, I don't care about your outdated standards. Kung may nararamdaman ako para kay Vivian, hindi ko hayaang hadlangan mo yun. Don't tell me you're serious about this woman. What if I am? You've seen how amazing she is. She's strong, independent, and she's raising her twins alone. Ano ba talaga ang issue mo sa kanya? Alam mo kung anong issue ko, Rowan? Alam kong hindi mo iniisip to ngayon pero darating ang panahon na magsisisi ka. She's carrying a lot of baggage. Children, a messy past, and God knows what else.
And you? What are you even planning? To be their father? To fix their problems? Maybe I am. Kung yun ang kailangan, then I'll do it. Alam kong gusto ko, Lolo. Don't be foolish! This isn't love. It's guilt. Nakikita mo siya bilang isang babaeng sinaktan mo dati. Kaya ngayon, gusto mong bumawi. Pero hindi ganyan ang buhay, Apo. Hindi lahat ng sugat dapat mong gamutin. Lalo na't alam mong ikaw din ang masasaktan sa huli. Maybe you're wrong, Lolo. Maybe this time, I'm not the one who's gonna get hurt. You better think long and hard about that, Rowan. Dahil kung ipagpipilitan mo yan, hindi mo ko aasahan sa likod mo. Mark my words. Nag-iwan ng mabigat na katahimikan ang huling salita ni Don Eugenio bago ito tuluyang lumabas ng opisina. Naiwang nag-iisip si Rowan. Habang hindi niya maalis sa isipan ng imahe ni Vivian at ng mga anak nito na naglalaro sa likod ng mansyon. Dumating na ang gabi at nag-aayos si Vivian ng mga natitirang plato mula sa hapunan nang dumating si Aling Marta. May dala itong isang tray na puno ng pagkain. Vivian, ito nga pala para sa'yo, sabi ni Aling Marta at inilapag ang tray sa mesa. Ah? Para po sa akin? Sino pong nagbigay? Tanong ni Vivian. Hindi ko alam. Basta sinabi lang na ibigay ko sa'yo. Sabi, baka nakakalimutan mong kumain dahil lagi kang busy. Sagot ni Aling Marta na may bahagyang ngiti bago umalis. Natigilan si Vivian. Sino kayang nag-abala para siguraduhing nakakakain siya? Habang tinititigan niya ang tray, may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, nakita niya si Rowan sa pintuan ng kusina. Saglit silang nagkatitigan, pero agad ding umiwas ng tingin si Rowan. Magandang gabi. Mahinang bati ni Rowan bago tumalikod at naglakad palayo. Napakunot ang noo ni Vivian, pero hindi niya maalis sa isip ang mga nangyari. Kinabukasan, naglalaro sina Sky at Stone sa hardin nang biglang bumuhos ang ulan. Agad na tumakbo si Vivian papunta sa labas upang sunduin ang kambal. Pero laking gulat niya nang makita si Rowan na hawak ang isang payong at inalalayan sina Sky at Stone papunta sa loob ng bahay. Pasensya na, nahuli ako. Hingal ni Vivian at kinuhang kambal mula kay Rowan. Wala yun. Hindi naman pwedeng hayaan ko silang mabasa. Sagot ni Rowan, bahagyang ngumiti bago bumalik sa loob. Hindi sila nag-uusap ng madalas, pero sa maliliit na paraan, nararamdaman niya ang pag-aalaga ng binata. At sa unang pagkakataon, naisip niya, nagbago na nga kaya ito? Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nararamdaman ni Vivian ang pagbabago sa kilos ni Rowan. Hindi sila direktang nag-uusap, pero palaging may maliit na paraan kung paano nagpaparamdam ng pag-aalala ang binata. Mga bagay na hindi niya inaasahan mula sa dating Rowan na kilala niya noon bilang walang pakialam at mapaglaro. Sa tahimik na gabi, nagpasya si Vivian na maglabas sa likod ng mansyon nang biglang dumating si Rowan. May dala itong jacket at binigay ito sa kanya. Baka ginawin ka. Medyo malamig na. Sabi ni Rowan. Napatigil si Vivian at tumingin sa kanya. Salamat. Sagot niya at pinapakalmang tibok ng puso. Inilagay niyang jacket sa kanyang balikat at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Rowan. Tumayo ito malapit sa kanya habang pinapanood siya. Nasanay na. Kailangan para sa mga anak ko. Ang hirap ng ginagawa mo, Vivian. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang lahat ng to. Nilingon siya ni Vivian. Kita sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon. Wala akong choice. Wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Nasaan pala ang tatay nila? Hindi ka agad makasagot si Vivian. Nagpatuloy lang siya sa paglalaba pero sa huli, nagsalita rin siya. Iniwan kami. Nung nalaman niyang buntis ako, nawala na lang siya. Wala siyang sinabi. Hindi niya tinanggap ang responsibilidad. Natahimik si Rowan, ngunit bakas ang lungkot at pagkahiya sa kanyang muka. Sa isip niya, tinamaan siya ng bigat ng kwento ni Vivian.
lalo na't alam niyang isa rin siyang taong nang iwan noon. I'm sorry for asking that. Hindi ko sinasadya. You don't have to apologize. Sanay na akong magkwento niyan. Hindi mo kasalanan. But still, I can't imagine what you've been through. Raising twins on your own? That's incredible. You're incredible. Hindi naman ako superwoman, Rowan. Ginagawa ko lang kaya ko. Hindi rin ito tungkol sa pagiging matatag. It's survival. It's just, nakikita kita ngayon. And I'm thinking, I wasted so much. You've been through so much and I didn't even. Huminto siya sa pagsasalita at nag-angat ng tingin kay Vivian. You're amazing, Vivian. I don't think I ever told you that. Thank you. Parang ngayon ko lang to narinig mula sa'yo. You know what, Vivian? Sa tuwing nakikita kita, it hits me. Kung gaano ko naging bulag noon. You've always been this strong. This beautiful. Pero ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako katanga para hindi makita yun noon. Stop it, Rowan. Hindi ko kailangan ng mga salita mo. They don't mean anything. I know. I just wanted to say it. Kasi baka wala na akong pagkakataon ulit. Tahimik silang dalawa. Tanging tunog ng ulan at paghampas nito sa lupang naririnig. Maya-maya, dumating sina Sky at Stone mula sa loob, tumatakbo papunta kay Vivian. Mami! Ang lamig na! Sigaw ni Sky. Mami! Si Kuya Rowan po! Hiyapas kanina sa ulan! Ani Stone. Ngumiti si Rowan. Parang nagliwanag ang mukha niya sa sinabi ng kambal. Napabuntong hininga si Vivian at niyakap ang mga anak. If you're trying to impress them, it's working. Hindi sila ang gusto kong ma-impress, Vivian. Saglit na natigilan si Vivian, pero agad ding umiwas ng tingin. Tumayo siya at bitbit ang mga basang damit. Huwag ka magsalita ng ganyan kung wala namang patutunguhan, Rowan. I don't have time for anything else. I know, but it doesn't change the fact na ikaw ang pinakamagandang bagay na nasayang ko sa buhay ko. Hindi na tumingin si Vivian pabalik pero halata sa kilos nito na narinig ang sinabi ni Rowan. Tumalikod si Vivian, dalang mga damit habang naiwan si Rowan na nakatayo sa ulan. Tahimik na pinagmamasdan ng babaeng minsang naging mundo niya. Makalipas ang ilang araw, nagkasakit si Stone. Halos hindi na makatulog si Vivian sa pagbabantay sa anak. Kinaumagahan, nagising siya sa kusina at laking gulat nang makita si Rowan na nagluluto ng sopas. Rowan? Hindi ka pa yata kumakain. Puyat ka na sa pagbabantay kay Stone. Kaya naisip kong magluto. Hindi naman ako magaling pero kaya na siguro to. Nagulat si Vivian sa simpleng kilos na yon. Hindi mo naman kailangan gawin to. Kaya ko naman. Tingnan mo sarili mo, Vivian. Aalos hindi ka na makahinga sa pagod. Ubus na ubus ka na. Pero andito ka pa rin. Hayaan mo na akong tumulong. Kahit ganito lang. Hindi mo naman ginagawa to dati. Ano na naman tong biglaang pagbabago? Kasi hindi ko kayang panoorin kang mag-isa na lang na binubuhat lahat. Kung pwede ko namang bawasan kahit konti. Bakit hindi? Huwag kang magpakita ng ganyan. Baka isipin ko. Isipin mong may pake ako? Kasi totoo naman, Vivian. Alam kong huli na para sa maraming bagay pero hindi ibig sabihin titigil ako sa pagpapakita ng malasakit. Bumalik siya sa kung saan ng sopas at nilagay niya ito sa isang mangkok. At marahang inilapag yon sa harapan ni Vivian. Kain ka na. Mas masarap yan habang mainit. Nag-alangan si Vivian pero gutom na siya at mabangong sopas. Kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ito. Hindi ko akalain na may talent ka pala sa pagluluto. Marami kang hindi alam tungkol sa akin. Pero okay lang. May oras pa naman akong ipakita. Bago siya makasagot,
Narinig nila ang mahina at inaantok na boses ni Stone mula sa sala. Mommy? Kuya Rowan? Agad na tumayo si Vivian pero pinigilan siya ni Rowan at itinurong sopas. Ako na, kumain ka muna. Kaya ko na to. Lumapit si Rowan kay Stone nang nakaupo na ito sa sofa. Lumuhod siya sa tabi nito at maingat na hinaplos ang buhok ng bata. Kumusta na, buddy? Gusto mo ba ng sopas ni Kuya Rowan? Mahinang tumango si Stone, kaya dali-daling naghanda si Rowan ng maliit na mangkok para dito. Tahimik na pinanood siya ni Vivian mula sa kusina. Ibang nararamdaman niya. Hindi ito galit, kundi parang gumagaan ang bigat sa puso niya. Habang lumilipas sa mga linggo, lalong napansin ni Vivian na kahit walang sinasabi si Rowan, ipinapakita nitong malasakit sa kanila. May araw pa ngang nadatnan niya si Rowan na tinutulungan si Sky sa paggawa ng drawing para sa school project nito. Minsan, nang nagdidilig ng halaman si Vivian, napansin niyang may isang bahagi ng halaman na tila nalalanta. Lumapit siya para ayusin ito pero hindi niya namalayan ang matulis na tinik ng rosas. Agad siyang napasigaw nang maramdaman ang matalim na tusok sa kanyang daliri. Aray! Nasa harap agad si Rowan, dala pa ang 2 tasa ng kape. Agad niyang ibinaba ito sa malapit na mesa at tinawakan ng kamay ni Vivian. Anong nangyari? Tanong niya. Natinik yata ako ng rosas. Sagot ni Vivian at nakatingin kung paano ito tingnan ng maigi ng lalaki. Akmang sisip-sipin ito ni Rowan nang pigilan niya ito. Bakit mo sisip-sipin? Wala namang kamandag yan. Aniya. Wala nga pero mas okay na sigurado tayo. Tsaka Vivian, maka-excuse na lang para mahalikan ko ang kamay mo. Hindi na nauubra sa akin. Matagal ko nang alam ang mga style mo. Alam mo naman pala, pero parang hindi ka nagagalit. Baka naman namimiss mo yung ganito? Kung iniisip mong matitinag mo ako sa mga pick-up lines mo, Rowan, sorry. Graduate na ako dyan. Sumubo ka na lang ulit sa iba. Natawa na lamang si Rowan pero maingat na niyang hinugasan ng sugat gamit ang hose na dala ni Vivian. Kinuha niya ang panyo sa bulsa niya at marahang pinulupot sa daliri ng babae. Hawak ka na lang lagi ng mamakinis na bagay. Mukhang hindi ka sanay. Rowan, baka nakakalimutan mo. Kaya kong mag-alaga ng kambal mag-isa. Sa tingin mo, hindi ko kaya tong sugat sa daliri ko? Kaya mo naman talaga pero bakit mo kailangan gawin lahat mag-isa? Sabi ko nga, nandito naman ako. Hindi ko naman hinihinging tulong mo. Hindi mo nga kailangang humingi. Kaya nga kusa akong tumutulong, di ba? Nakangiti si Rowan habang sinisiguradong maayos ang pagkakabalot ng panyo sa daliri ni Vivian. Minsan, ang kulit mo rin ano? Pero, salamat. Wow, ang big deal ng salamat na yan ha. Sige nga, sabihin mo nga ulit. Gusto ko marinig. Huwag kang abusado, Rowan. Ngunit kahit irap ang isinagot niya, may bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang inaayos ni Vivian ang mga halaman. Si Rowan naman ay kumuha ng walis at sinimulang linisin ang paligid. Napaisip ako kanina habang tinutulungan ko si Sky sa drawing niya. Sabi niya gusto daw niyang mag-drawing ng buong pamilya. Sinama niya ako sa picture. Sinama ka? Napakunot ang noon ni Vivian habang naglalagay ng pataba sa lupa. Ano na namang pinagsasabi mo sa anak ko, Rowan? Wala akong sinabi, promise. Siya mismo ang nagsabi. Sinama niya ako kasi daw ako yung helper niyo ngayon. Mukhang na-promote ka na sa household staff ko. Uy, mas mataas naman ang level ko dyan. Assistant manager siguro. Natawa si Vivian pero agad ding pinigilan ang sarili. Magkamagilusyon, Rowan. Hanggang helper ka lang. Okay lang basta helper mo. Kahit habang buhay. Natigilan si Vivian. Hindi niya alam kung biro ba yon o seryoso si Rowan. Pero nararamdaman niya ang sincerity sa boses nito. Siyempre, joke lang.
Tapos tinawan niya pa ito ng malakas. Isang Sabado ng hapon, tumulong si Vivian na maglinis sa loob ng mansyon pagkatapos niyang mapakain si Don Eugenio. Nakita niya pang tumakbo papasok ang kambal sa opisina ni Rowan. Halos araw-araw ay naroon na sila, nagdadala ng mga laruan at nagkukwento ng kung ano-ano sa binata. Kuya Rowan, tingnan mo yung drawing ko! Sigaw ni Sky habang hawak ang papel. Oo nga kuya, ang ganda, di ba? Dagdag ni Stone, sabay inilatag ng sariling gawa sa mesa. Napangiti si Rowan nang matingnan ang mga drawing nila. Ang gagaling nyo ah. Ano to? Treasure map ulit? Opo, tapos ikaw pong captain namin. Sagot ni Sky. Bago pa sumagot si Rowan, dumating si Vivian. Sky, Stone, huwag kayong masyadong manggulo kay Rowan. Baka busy siya. It's okay. Hinayaan na lang ni Vivian na maglaro ang kambal habang pinapanood silang lahat mula sa pintuan. Hindi niya maiwasang mapangiti nang makitang tila nag-e-enjoy si Rowan kasamang mga bata. Isang araw, naglalaro ang kambal sa mansyon nang biglang natapilok si Stone habang tumatakbo sa hallway. Agad siyang tinulungan ni Rowan na tumayo at napansin niyang sugat sa tuhod ng bata. Aray! Sigaw ni Stone. Huwag ka mag-alala. Maliit lang to. Sabi ni Rowan at kumuha ng unang lunas. Habang nililinis niyang sugat nito, bigla niyang napansin ang isang maliit na marka sa gilid ng tuhod ni Stone. Isang hugis buwan na birthmark. Nanlaki ang mga mata ni Rowan. Nakilala niyang birthmark na yon. Ito'y eksaktong katulad ng nasa kanya. Nasa parehong lugar at parehong hugis. Stone, Mahina niyang tanong. may sinabing mami mo tungkol sa birthmark mo? Oh? Sagot ni Stone. Wala po. Sabi lang ni Mami, espesyal daw ako kasi meron ako nito. Bakit po? Hindi mapakali si Rowan. Muling bumalik sa kanyang isip ang birthmark ng kambal. Lalo na't pareho itong meron si Sky sa kaliwang braso. Eksaktong lugar kung nasaan ang birthmark ng kanyang yumaong ina. Tahimik na pinagmamasdan ni Rowan si Stone habang nililinis ang sugat nito. Nang matapos siyang lagyan ng band-aid ang sugat, tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan. Saglit na tiningnan ng kambal na ngayon naglalaro ulit. Sa hindi niya maipaliwanag na damdamin, hinanap niya si Vivian na kasalukuyang nag-aayos ng mga libro sa may sala. Vivian, pwede ba tayong mag-usap? Napansin ni Vivian ang kakaibang ekspresyon ni Rowan kaya tumigil siya sa ginagawa. Ano yon? May nangyari ba? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero tungkol to kina Sky at Stone. Natigilan si Vivian. Pinagmasdan niya si Rowan. Nag-iisip kung anong tinutukoy nito. Bakit? May nagawa ba silang mali? Hindi. Sila, Vivian. Kanina habang nililinis ko yung sugat ni Stone, nakita ko yung birthmark niya. Napakunot ang noon ni Vivian. Tila nagtataka kung bakit importante yon. Okay. Ano naman ang kinalaman ng birthmark niya? Vivian, pareho kaming may ganong birthmark. Pareho sa eksaktong lugar. Nanlamig si Vivian. Alam niyang darating ang araw na magkukrus ang usapang ito. Pero hindi niya akalain na ngayon na yon. Maraming taong may birthmark. Coincidence lang siguro. Hindi lang si Stone. Si Sky rin. May birthmark siya sa kaliwang braso. Tulad ng sa nanay ko. Natahimik si Vivian. Pero halata sa kanyang muka ang pagbabahala. Vivian, sila ba ang mga anak ko? Hindi agad nakasagot si Vivian. Pumikit siya at huminga ng malalim. Alam niyang wala na siyang ibang mapagkakaila pa. Oo, Rowan. Sila ang mga anak mo. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang segundo. Parang humintong mundo ni Rowan. Ang lapit na natin. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin. There's no need to tell you. Okay lang naman na wala ka. Nabuhay ko sila for 4 years, Rowan.
I have the right to know. I'm still the father. Hindi ko itatanggi yan. Pero ayoko namang maging desperada. Dahil baka sabihin mong naghahabol lang ako sa pera mo. I won't use my kids to lure you, Rowan. Biglang narinig nila ang malakas na boses mula sa likod. Rowan! Ano yung naririnig ko? Sila pala ang mga anak mo? At itinago pa ng babaeng yan? Galit na sigaw ni Don Eugenio. Lolo, huwag kayong makialam dito. This is between me and Vivian. I knew from the start na hindi siya bagay sa'yo, Rowan. She's just after your money. Like every other. Stop it, Lolo. Kung hindi dahil kay Vivian, makawala kayo ngayon. Hindi ba't siyang nag-alaga sa inyo? You hide her. She took care of you. Is that how you treat her? Do I look like I care? Trabaho niya yun. I hired her and paid her to take care of my shit. Because that's where she belongs. A slave! Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Rowan. Alam niyang ayaw ng lolo niya sa mas mababa pa sa kanila, pero masyado na itong sumobra. Enough! Hindi mo pwedeng tratuhin si Vivian na ganito. She's the mother of my children. She's not a slave. And she never was. That doesn't change the fact that she's beneath us, Rowan. You can build a future with someone like her. Hindi mo alam kung anong ginagawa niya sa likod ng mga likuran natin. Nanatili pa rin kalmado si Vivian, pero nangingilid ang luha sa mata. Kung iniisip niyong ganun ako, wala akong magagawa. Pero hindi ko kailanman gagamitin ang mga anak ko para lang umangat. Hindi ko kailangan ng pera o pangalan niyo, Don Eugenio. Lahat ng meron kami ngayon, pinaghirapan ko. Lolo, you owe her your life. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ka na ngayon nakatayo dyan. She cared for you when no one else would. And now, you think you have the right to insult her? It's not about me, Rowan. It's about your legacy. Hindi mo pwedeng hayaan na masirang pangalan natin dahil sa babaeng to. Kung yun ang tingin mo, mas pipiliin kong masirang pangalan kaysa talikuran ng pamilya ko. Vivian has done more for me than anyone else ever has. And if you can't see that, then maybe it's time for you to let me make my own decisions. Rowan, hindi mo kailangan gawin to. Kaya kong alagaan si Sky at Stone kahit mag-isa. No, Vivian. Hindi mo kailangan mag-isa. I failed you before. And I'm not gonna fail you again. This time, I'm staying beside you. Napailing na lamang ang Don at hindi na muling sumagot. Tahimik siyang lumabas ng kwarto, bitbit ang kanyang tungkod. Pwede bang pag-usapan natin to next time, Rowan? Gusto ko na munang magpahinga. At pasimpleng pinunasan niyang luha na tumakas sa kanyang mata. Malungkot na tumango si Rowan. Okay. I'll visit you later. I'm sorry for what Lolo said. I hope you will be staying here. Ganun lang si Lolo pero alam kong magigilty yun sa sinabi niya. Okay. Aalis na muna ako. Paalam niya. Pinagpatuloy pa rin ni Vivian ang kanyang trabaho. Papunta rin siya sa kwarto ni Don Eugenio, dala ang tray ng gamot at tubig. Hindi niya alam kung paano haharapin si Rowan matapos ang lahat pero isa lang ang sigurado niya. Hindi niya pwedeng talikuran ang trabaho niya. Kahit mahirap pakisamahan si Don Eugenio, alam niyang bahagi na ng responsibilidad niya ang alagaan nito. Pagdating niya sa kwarto, nakita niyang nakaupo si Don Eugenio sa isang malaki at eleganteng upuan. May hawak na tungkod habang malalim na nag-iisip. Ni hindi ito tumingin sa kanya nang pumasok siya. Pero baka sa mukha nito ang bigat ng nararamdaman. Don Eugenio, dala ko na po ang gamot niyo. Tahimik lang si Don Eugenio at hindi siya sinagot. Dahan-dahang iniabot ang kamay nito para kunin ang baso ng tubig. At napansin ni Vivian ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Agad siyang lumapit para suportahan ito. Don, okay lang po ba kayo? Gusto niyo bang tumawag tayo ng doktor? Saglit na kumunot ang noo ni Don Eugenio, pero hindi niya maitangging kabutihan ng babae. Hindi niya sinagot ang tanong, pero hinigpitan ng hawak sa kanyang tungkod. Hindi ko kailangan ng doktor. Alam ko na ang nangyayari sa katawan ko. Tumatanda na ako. Kung kailangan niyo po ng tulong, nandito lang ako. Wala po kayong dapat ikahiya. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali.
Habang inaayos ni Vivian ang mga gamot sa bedside table, malalim na nagbuntong hininga si Don Eugenio. Para bang may gusto itong sabihin, pero nagdadalawang isip. Bakit mo to ginagawa, Vivian? Bakit mo ko inaalagaan ng ganito? Kahit alam mong hindi ako naging mabuti sa'yo. Natigilan si Vivian. Sandali niyang tinitigan ng matanda. Halatang nagulat sa tanong nito. Pero mabilis rin siyang nakabawi at sumagot ng may mahinahong ngiti. Ginagawa ko po to dahil itong trabaho ko. Pero higit sa lahat, ginagawa ko po to dahil may respeto ko sa inyo. Kahit ano pang iniisip niyo tungkol sa akin. Malalim ang naging buntong hininga ni Don Eugenio. Hindi siya makapagsalita agad, pero halata sa ekspresyon niya ang bigat ng konsensya. Alam niyang naging masyado siyang mapanghusga kay Vivian, pero ang kabutihan nito ang mas nagpakita sa kanya kung gaano siya naging mali. Nang paalis si Vivian sa kwarto, tinawag siya ni Don Eugenio. Vivian! Napahinto si Vivian at lumingon pabalik. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Saad ng matanda. Napangiti si Vivian. Bagamat ramdam niyang hindi madali para sa matanda ang magsabi ng ganon. Okay lang po, Don Eugenio. Lahat naman tayo nagkakamali. Nagdaan ng ilang linggo at bumalik ulit sa normal na routine si Vivian at mas lalo pang ang bumuti ang sitwasyon niya sa mansyon. Hindi man nagkausap muli sina Vivian at Rowan tungkol sa kambal, alam naman ng lalaki na magiging complicated ang relasyon nila kung may gagawin si Rowan. Nagkakape sina Don Eugenio at Rowan sa veranda nang biglang nagsimula ang matanda ng usapan na ikinagulat ng lahat. Rowan! Sabi ni Don Eugenio habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa hardin. Napakatalino ng mga batang yan! Kitang-kita sa kanilang kilos na may dugong Vargas sila. Napakunot ang noo ni Rowan. Iniangat ang tasa ng kape pero hindi na ituloy ang pag-inom. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Tumikim si Don Eugenio. Dapat makilala sila ng lipunan bilang Vargas. Dapat ay maging bahagi sila ng pamilya natin ng opisyal. Nanlaki ang mata ni Rowan sa narinig at bago pa siya makapagsalita, dumating si Vivian dala ang tray ng almusal. Narinig niya ang huling bahagi ng sinabi ng matanda at agad siyang natigilan. Pasensya na po, Don Eugenio. Mahinahon niyang sabi. Pero ang mga anak ko ay mga Solano. Wala silang kanalaman sa pamilya ng Vargas. Nagtaas ng kilay si Don Eugenio at hindi nagustuhan ang sagot ni Vivian. Anong ibig mong sabihin, Vivian? Ang dugo nila ay dugo rin ng pamilya ko. Hindi mo may tatanggi yun. Hindi po nila kailangan ng apelidong Vargas para maging buo. Mariing sagot ni Vivian, kahit halata ang bahagyang pag-alog ng kanyang kamay sa hawak na tray. Kinahapunan, nag-usap sina Rowan at Vivian sa hardin. Malayo sa pandinig ni Don Eugenio at ng kambal. Halatang bigat ng emosyon ni Vivian habang nagsasalita. Hindi ko hahayaan gamitin ng pamilya mo mga anak ko para sa anumang layunin, Rowan. Mariing sabi ni Vivian. Nakatayo sa harap ni Rowan habang nakapamewang. Ang hirap na nga ng buhay namin. Tapos nadagdagan niyo pa ng gulo? Vivian, hindi yun ang gusto ni Lolo. Ang iniisip lang niya ay kung anong makakabuti para sa mga bata. Alam mo kung anong makakabuti para sa kanila? Ang malayo sa komplikasyon ng pamilya mo! Halos sumigaw na si Vivian, pero pinigilan ng sarili dahil baka marinig ng kambal. Hindi mo naiintindihan, Rowan. Lahat ng ginagawa ko para sa kapakanan nila. Alam ko. Mahinang sagot ni Rowan, pero halata sa kanyang boses ang lungkot. At gusto ko lang tumulong, Vivian. Hindi ko intensyon na gawing mahirap ang sitwasyon para sa'yo. Kung talagang gusto mong tumulong, Rowan, huwag niyo na silang idamay sa mundo ng Vargas. Sapat na sa akin ang sakit ng nakaraan. Ayoko maranasan niyo ng mga anak ko. Tahimik na tumango si Rowan. Ngunit baka sa kanyang muka ang labis na pangungulila at pangihinayang. Alam niyang may punto si Vivian, ngunit hindi rin maalis sa sarili ang kagustuhang maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak, ng kambal. Hindi ko sila iiwan, Vivian. Seryosong sabi ni Rowan.
Hindi ko hahayaan na maramdaman nilang wala silang ama. Alam ko hindi perpektong pamilya ko pero ako ang ama nila. May karapatan din ako. Napabuntong hininga si Vivian. Pilit pinapakalma ang damdamin. Alam niyang tama si Rowan, ngunit masyado siyang nasaktan sa nakaraan upang basta na lamang magtiwala. Ilang saglit silang nanatiling tahimik. Tanging mga tawa ng kambal sa di kalayuan ang pumuno sa pagitan nila. Ito ang kondisyon ko, ani Vivian matapos ang ilang sandali. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay nila, kailangan mo itong patunayan sa akin. Ipakita mo kung kaya mong protektahan sila. Hindi ko hahayaan na magdusa sila dahil sa mga problema ng pamilya mo. Gagawin ko ang lahat, Vivian. Para sa kanila. At para sa'yo. Ngunit bago pa makasagot si Vivian, biglang dumating si Don Eugenio, dala ang kanyang tungkod at ang mga mata nito'y tila nagbabanta. Hindi mo pwedeng alisin ang karapatan ng pamilya Vargas sa mga batang yan, Vivian. Mariing sabi ng matanda. Hindi mo alam kung anong kayang ibigay ng pamilya na to para sa kanila. Tumingin si Vivian ng diretso sa mga mata ng matanda. Hindi nagpapatalo. Ang kailangan lang nila ay pagmamahal at gabay, Don Eugenio. Hindi pangalan, hindi kayamanan. Higit sa lahat, hindi kontrol. Masyado kang matapang para sa isang Solano. Sarkastikong tugon ng matanda. Ngunit tandaan mo to, Vivian. Hindi ako titigil hanggat hindi nakikilala ng mundo ang kambal bilang bahagi ng pamilyang to. Subukan niyo po, pero hindi niyo kailanman maikakaila na akong ina nila. Ako ang magdidesisyon kung anong makakabuti para sa kanila. Tumalikod si Vivian. Iniwan ang dalawang lalaki sa veranda at humakbang siya papunta sa kambal. Yumuko siya upang yakapin ang mga ito. Pilit tinatagong kaba at galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang maagaw ng kahit sinong mga anak niya. Kahit pa ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Vargas. Samantala, nanatili si Rowan at Don Eugenio sa veranda. Kapwa tahimik ngunit halatang may iba't ibang iniisip. Naguguluhan sa kung paano makakahanap ng balanse sa dalawang mundong nais niyang pagtagpuin. At si Don Eugenio, nagpupuyos ang galit sa determinasyon niyang makuha ang kambal para sa pangalan ng kanilang pamilya. Nagtagal ang katahimikan sa veranda habang pinagmamasdan ni Don Eugenio ang papalayong likuran ni Rowan. Alam ng matanda sa kanyang puso na marami siyang pagkakamali noon at ito na ang pagkakataon niyang maitamang ilan sa mga yon. Rowan! Tawag niya. Dahilan para huminto ang apo niya sa paglalakad at muling lumingon. Lolo, kung nandito lang kayo para ipilit ang gusto nyo, hindi ito ang tamang oras. Malamig na sagot ni Rowan. Umiling si Don Eugenio at tumikim bago magsalita muli. This isn't about the Vargas name or the legacy. Alam kong naging mahigpit ako nun, lalo na sa nanay mo. At dahil dun, nasira ang relasyon namin. Hindi ko na may babalik ang nakaraan pero gusto kong maitama kahit papano. Ang kambal, they're my second chance. Napakunot ang noo ni Rowan, ngunit halata ang bahagyang pagkalambot ng ekspresyon niya. Nanatili siyang tahimik, hinihintay ang susunod na sasabihin ng kanyang lolo. Alam kong hindi madali para kay Vivian ang lahat ng to. Patuloy ni Don Eugenio, mas malambot na ngayon ang boses niya. And I know, kahit hindi mo sabihin, mahalaga siya sa'yo. Kitang-kita sa mata mo, Rowan. Hindi agad nakapagsalita si Rowan, pero halata ang bahagyang pag-alog ng kanyang dibdib. Maraming bagay ang nasira. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang ayusin. Ngumiti ng bahagya si Don Eugenio at tumango. Love is never simple. Pero kung talagang mahalaga siya sa'yo, kung mahal mo siya, you will do everything to protect them. Show her that you're willing to fight for them. Prove to her that you deserve a place in their lives. Paano kung hindi niya ako pagkatiwalaan ulit? Mahina ngunit puno ng emosyon na tanong ni Rowan. Tiwala ang unang hakbang, apo. Sagot ni Don Eugenio. Don't force it. Show her through your actions, not just words. Kapag nakita niyang totoo ka, siya mismo magbubukas ng pintuan para sa'yo.
Muli niyang ibinaling ang tingin sa kambal na masayang naglalaro sa hardin kasama si Vivian. May lungkot sa boses niya nang magpatuloy. Ang mga batang susi para maitama ko mga pagkakamali ko nun. Gusto ko lang silang mahalin, tulad ng hindi ko nagawa nun sa iba. Pero kung ang pagpilit kong mapasama sila sa pamilya natin ay magiging sanhi ng paghihirap nila, I won't push. All I ask is for you not to give up. Panindigan mong nararamdaman mo. Tahimik na pinagmasdan ni Rowan si Vivian habang tinutulungan nito ang kambal. Alam niyang tamang sinabi ng kanyang lolo. Alam din niyang kailangan ng higit pa sa mga salita para maibalik ang tiwala ni Vivian. Susubukan ko, Lolo. Pero gagawin ko to sa paraan ko. Para sa kanila, hindi para sa pangalan ng Vargas. Yun ang gusto kong marinig. And Rowan, tandaan mo, I'm here for you. Ngayon, mas malinaw na kay Rowan ang landas na kailangang tahakin. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang musmos na nagbigay ng bagong layunin sa kanyang buhay at para kay Vivian. Ang babaeng alam niyang noon pa man ay minamahal na niya. Nagpatuloy ang routine ni Rowan at Vivian, laging magkasama sa mga gawain at unti-unti nagsimula nang magbukas ang puso ni Vivian sa mga simpleng effort na ginagawa ni Rowan para sa kanya at sa mga bata. Isang linggong lumipas at hindi inaasahan ni Vivian na may isang espesyal na kaganapan si Rowan na iniayos para sa kanya. Vivian, you should wear this. Wear what? Tanong ni Vivian. Hindi maintindihan kung anong tinutukoy ni Rowan. Binuksan ni Rowan ang isang maliit na box at nakita ni Vivian ang isang beautiful necklace. Is this for me? Tanong ni Vivian. Hindi maiwasang magtakang magpasalamat kahit na may kabuntot na pagkabigla sa kanyang boses. Of course. Sagot ni Rowan, nahihiya ng konti. I know you don't need any more things, but I want to give you something as a sign that I'm serious. Gusto ko lang iparamdam na kahit simpleng gesture lang to, gusto ko pa rin makapagbigay ng halaga sa'yo. Natigilan si Vivian at hindi agad nakapagsalita. Pero naramdaman niya ang tapat na hangarin ni Rowan sa likod ng simpleng regalong yon. Thank you, Rowan. This means a lot to me. Sagot niya. Nangingiting tinanggap ang necklace. Lumapit ang kambal at sabay-sabay silang nagsabi. Mommy! Kailangan mo ng tulong para mag-selfie? Ha? Napakunot ang noon ni Vivian. Anong selfie? Si Sky, na hindi na maintindihan kung bakit lahat ng moments kailangan ng pictures, kinuhang cellphone at sabay sabing, Mommy, this is for our family memories. Maganda kayo ni Daddy Rowan sa picture. Nagkatinginan si Rowan at Vivian. Natatawa na lang sa eksena ng kambal. Sige na nga, Sky. Take the photo. Tugon ni Rowan na tumango kay Vivian na parang humihingi ng permiso. Minsan, nagkaroon ng isang espesyal na event na inorganisa ni Rowan sa kanilang lugar. Lahat ng mga bisita ay nakasuot ng mga eleganteng kasuotan at ang buong paligid ay pinalamutian ng mga gagarbong ilaw at mga bulaklak. Isang linggo bagong event, lumapit si Rowan kay Vivian at sinabi, Vivian, gusto ko sanang imbitahan ka sa isang date. Hindi ko na kayang maghintay na makita ka sa magandang gown na yun. This gala is going to be really special. And I hope you'll join me. Nagulat si Vivian at hindi makapaniwala. Kahit na may ilang araw na silang magkasama, hindi niya inaasahan na mag-aanyaya si Rowan ng ganito. Bakit ako? Hindi ka ba may iba pang pwedeng imbitahan? Tanong niya. Ngumiti si Rowan. I can't lie anymore. I know that I'm not just a friend to you. I love you. And I want this moment with you. Okay, Rowan. Sasama ako sa'yo. Sagot niya na may ngiti sa labi. Sa araw ng event, dumating si Vivian na nakasuot ng isang eleganteng pulang gown at napakaganda niya sa gabing yon. I'm really glad you're here, Vivian. I hope tonight feels as special to you as it does to me.
Nagsimula ang isang mabagal na sayaw. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay parang mga bituin na nagbibigay liwanag sa paligid. May I have this dance? Tanong ni Rowan at dahan-dahang iniabot ang kamay ni Vivian. Of course, sagot ni Vivian at magkasunod nilang tinahak ang dance floor. Vivian, Bulong ni Rowan sa kanyang tenga. alam mo ba na nang makita kita ulit, ikaw nang bago kong pinangarap? Napatingala si Vivian kay Rowan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng bulong na yon ay nag-iwat ng bigat sa kanyang dibdib. I'm not asking you to believe me right away, but I want you to know I won't stop until I prove I'm worthy of you and for our children. Napangiti si Vivian habang pinapanood ang mga anak. Ang mga anak kong dahilan kung bakit kailangan kong mag-ingat, Rowan. They've been through so much already. Ayokong masaktan sila uli. I understand. Sagot ni Rowan nang walang pag-aalinlangan. Kaya nga handa akong maghintay. Pero alam mo ba kung sinong nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo? Bahagyang nagtaka si Vivian. Ikaw. You showed me that love isn't always easy, pero palaging worth it. And now that you're here, kasama nila, it feels like I've been given a second chance. Not just for you, but for myself. Napuluha si Vivian. Hindi inaasahang maririnig ang ganitong mga salita mula sa isang taong dati niyang iniiwasang pagkatiwalaan. Ngunit bawat salitang binibitiwan ni Rowan ay may bigat at ramdam niyang ito ay totoo. Rowan, nagsimula siyang magsalita. Ngunit bigla silang naputol nang marinig ang malakas na palakpakan mula sa gilid ng ballroom. Nagkatinginan sila at sabay na lumingon. Tumambad sa kanila ang kambal na masiglang pumapalakpak habang sumisigaw. Go, Mommy! Go, Daddy! Rowan! Go, Daddy, Rowan! Kiss! Sabay na sigaw ni na Sky at Stone. Napatawa si Vivian. Pilit itinatagong pamumula ng kanyang pisngi. Sky! Stone! Ano ba yan? Tumigil nga kayo! Nakangiti si Rowan. Tila naaaliw sa reaksyon ng kambal. Mukhang may mga cheerleaders na tayo, Vivian. Napatitik si Vivian kay Rowan at sa kabila ng takot sa nakaraan, may munting liwanag ng pag-asa na sumisibol sa kanyang puso. Hindi niya maitagong bahagyang ngiti. Let's take it slow, Rowan. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Rowan. Hawak pa rin ang kamay ni Vivian habang dahan-dahan silang sumasayaw. As long as you're with me, Vivian, I'll wait as long as it takes. Pagkatapos ng event, kinaumagahan, nagpasya si Vivian na maglinis ng veranda habang naglalarong kambal sa hardin kasama si Rowan. Biglang may dumaan na malakas na hangin at natangay ang panyo niya papunta sa dulo ng veranda. Ay, naku naman, sabi ni Vivian sa sarili at naglalakad para habulin ng panyo. Ngunit bago pa niya ito makuha, dumating si Rowan na tila superhero na gustong tumulong. Ako na, sabi ni Rowan. Ngunit sa pagmamadali, hindi nila namalayan na halos magkauntugan sila. Nadulas siya sa basang parte ng sahig. Sa kanyang pagkabagsak, nadamay niya si Vivian at sa di inaasahang pagkakataon ay dumapo ang labi nila sa isa't isa. Pareho silang natigilan. Tumigil ang oras at tila wala silang naririnig kundi ang tunog ng tibok ng kanilang mga puso. Sorry. Mahina at nanginginig na sabi ni Rowan. Mabilis siyang tumayo at ang mukha niya ay mapula na parang hinog na kamatis. Kung dapat mag-sorry, sagot ni Vivian, na halos hindi makatingin rito. Pilit niyang tinatakpan ang mukha gamit ang panyo na kinuha niya mula kay Rowan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin sinasadya. Sagot ni Rowan, nagkamot ng batok habang nakayuko. Pero, mabangong shampoo mo.
Ruwan? Daddy Rowan! Mommy! Sigaw ni Stone. Bakit kayo nagalikan? Halos mapatalon si Vivian sa gulat. Hindi kami naghalikan. Pilit niyang tanggi, pero halatang namumula ang kanyang muka. Nakita namin, Mami. Sabi ni Sky, nakapamewang at kunot noo pa. Halos magkadikit na yung mukha nyo. Accident lang yun. Paliwanag ni Rowan, pero hindi rin makatingin ng diretso sa mga bata. Accident po ba talaga, Daddy Rowan? Tanong ni Stone. Pwede na pala kayong maging boyfriend ni Mami. Biglang sabi ni Sky. Sky, tumigil ka nga dyan. Sagot ni Vivian, na ngayon ay hindi na mapigilan ang sarili. Hindi yun ganun. Nagkibit balikat lang ang kambal at parehong tumawa. Si Rowan naman ay napangiti na parang suportado pa niya ang mga anak. Dumating ang weekend at may plano si Rowan. Tumawag siya kay Vivian ng maaga. Pilit na pinapahanda ito at ang kambal para sa isang lakad. Kahit na tumanggi na si Vivian, hindi siya tinigilan ni Rowan. Hindi pwede. Ang dami kong kailangang asikasuhin sa bahay. Reklamo ni Vivian habang hawak ang telepono. Masyado ka nang nakakulong dyan sa bahay. Sagot ni Rowan na may lambing sa boses. The kids deserve a fun day out. And so do you. Now, I'll pick you up at 10. No excuses. At gaya ng sinabi niya, dumating si Rowan ng sakto sa oras. Naka-casual na button-up shirt at maong. Mukhang natural na kaakit-akit gaya ng dati. Tumatalon sa tuwang kambal habang papunta sa kotse niya. Rowan, saan tayo pupunta? Tanong ni Vivian nang nakasakay na sa passenger seat. Secret. Sagot ni Rowan na may pilyong ngiti. Magtiwala ka lang sa akin. Pagdating nila sa isang pribadong hardin sa isang lumang mansyon sa labas ng syudad, bumungad ang magandang lugar. May makukulay na bulaklak sa gilid. Isang fountain na maririnig ang mahina at nakakakalma nitong agos at mga batong pathway na tila magdadala sa'yo pabalik sa nakaraan. Wow, Mami! Ang ganda dito! Parang sa fairy tale! Sigaw ni Sky, patakbong nilapitan ng fountain. Napatingin si Vivian sa paligid. So, Rowan, ano to? Inspired by historical dramas? Biro niya habang iniikot ang paningin. Hindi ka naman yata mahilig sa mga ganito. Napangiti si Rowan. Bit-bit ang isang lumang basket na puno ng pagkain at tsaa. Hindi nga. Pero ikaw ang mahilig, di ba? Akala mo ba hindi ko alam na mahilig ka sa mga historical vibes at hardin na ganito? Stalker ka yata talaga eh. Sagot ni Vivian pero hindi maitagong ngiti sa kanyang labi. Dinala ni Rowan si Vivian sa isang gazebo na napapalibutan ng bougainvillea vines. Nandoon ang simpleng setup ng maliit na mesa, 2 upuan at tsaa na halatang maayos na pinlano. Ganito ka na ngayon, Rowan? High-class tea parting trip mo? Biro ni Vivian. Para sa'yo, oo. Pero kung ayaw mo, pwede naman tayong pumunta sa fast food sa tabi ng highway. Sagot ni Rowan na may pilyong ngiti. Inirapan siya ni Vivian. Fine, panalo ka na naman. Inayos ni Rowan ang tsaa at ilang pastry sa mesa. Tinulungan siya ni Vivian kahit na sinabihan siya nitong magpahinga. Sanay ka na masyado na ikaw ang gumagawa ng lahat. Ngayon, ako naman. Sabi ni Rowan at inilalagay ang takore ng tsaa sa mesa. Sigurado ka ba na hindi mo masusunog ang mesa sa lagay na yan? Tanong ni Vivian. Nakataas ang kilay habang pinapanood si Rowan magbuhos ng tsaa. Relax ka lang, Viv. Magaling ako rito. Natuto na ako mag-French press ng kape kaya feeling ko graduate na ako sa paggawa ng tsaa. Inabot ni Rowan ang isang tasa kay Vivian kasabay ng isang slice ng lemon tart. Para sa prinsesa ng hardin na to. Sabi niya ng seryoso. Hindi napigilan ni Vivian ang mapangiti. You're trying too hard.
Biro niya habang sumisip-sip ng tsaa. Kasi worth it ka. Sagot ni Rowan sabay ngiti. Namula si Vivian pero hindi na nagkomento pa. Mami, Daddy Rowan! May nakita kami parang secret door sa likod ng puno! Sigaw ni Sky at hinihila si Stone papunta sa kanila. Secret door? Tanong ni Vivian. Tumayo siya para sundan ng kambal. Sumunod si Rowan habang hawak ang basket. Kung may treasure tayo sa hardin na to, Viv, hati tayo ha. Tiningnan nila ang tinuturo ng kambal. Nakita nila ang isang maliit na wooden gate na natatakpan ng ivy. Nang buksan ito, isang maliit na path papunta sa isang private koi pond ang bumungad. Wow, Mami! Ang daming isda! Tili ni Stone. Napangiti si Vivian. Mukhang hindi mo rin alam to, Rowan. Surprise na rin para sa akin. Sagot ni Rowan, pero hindi niya inalis ang tingin kay Vivian habang pinapanood niyang nagliliwanag ang mukha nito. Pero kahit ano pa yan, mas maganda ka pa rin. Sus, ng bola pa. Napansin ni Rowan na masyadong tahimik si Vivian. Nakaupo ito sa isang bato malapit sa pond. Agad siyang umupo sa tabi nito. Alam mo, Viv, simula ni Rowan, sinasadya niyang gawing seryosong tono ng boses. Kung titingnan mo ng mabuti tong mga isda, parang tayo rin sila. Napangiti si Vivian sa kanya habang nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na naman, Rowan? May kung anong kalokohan ka na namang iniisip, no? Bakit naman? Tanong ni Rowan, kunwaring inosente. Gusto ko lang sabihin na para tayo tong mga isda. Kailangan ng tamang tubig para mabuhay. At ikaw, Vivian, ikaw ang tubig ko. Hindi napigilan ni Vivian na mapahagik-gik. Saan mo naman nakuha yan? Sa mga teleserye mo? Kahit corny, effective naman. Sagot ni Rowan at dahan-dahang iniaabot ang kamay ni Vivian na ikinagulat nito. Kita mo, napangiti ka. Rowan? Ani Vivian. Inirapan nito pero hindi inalis ang kamay ng lalaki. Tigilan mo nga ako. Dito pa talaga sa harap ng mga bata? Bakit? Wala naman silang pakialam mo. Itinuro niya pa ang kambal na abalang-abala sa pagpapakain ng mga koi. Sa pagkakataong yon, biglang nagkaroon ng mas pilyong ideya si Rowan. Tumayo siya, tumingin kay Vivian na may nagbabadyang ngiti. Sabi mo, corny ako. Aba, Viv, subukan natin kung corny pa rin ako kapag ginawa ko to. Bigla siyang yumuko at binuhat si Vivian ng walang pasabi. Dahilan para mapasigaw ito. Rowan! Ano ba? Ibaba mo ako! Teka lang, testing lang. Sagot ni Rowan, tumawa siya ng malakas habang iniikot si Vivian. Ibaba mo ako! Nakakahiya! Sabi ni Vivian, pilit na kumakawala habang si Rowan naman ay naglalakad palapit sa pond. Huwag kang mag-isip ng kalokohan, Rowan! Sa tingin mo, Viv, masarap kaya ang tubig dito? Baka pwede tayong maligo. Wag na wag mong gagawin! Okay. Pero sa halip na ibaba si Vivian sa lupa, inilapit niya ito sa fountain sa gilid. Pinakiramdaman ni Vivian ang lamig ng tubig mula sa fountain na tumama sa kanyang mga binti. Rowan! Tili niya at hinampas ito sa balikat. Ano ba? Basang-basa na ako. Natawa ng malakas si Rowan. Binaba si Vivian pero hinawakan ng kamay nito bago pa makatakbo. Kita mo? Ang ganda mo kahit basa. Mamaya, ikaw ang itutulak ko sa tubig. Sige, basta kung itutulak mo ko, isama mo na rin sarili mo. Para magkasama tayo kahit saan. Hindi nakasagot si Vivian at namula ng husto sabay iwas ng tingin. Kinabukasan, naghahanda si Vivian ng almusal nang biglang dumating si Rowan, dala ang mga paborito nilang pandesal at mainit na kape. Morning, Viv.
Bati ni Rowan ay niangat niya ang dalang paper bag. Guess what? May bonus na hot chocolate para sa'yo. Bakit nandito ka na naman? Wala ka bang ibang ginagawa? Wala. Ang trabaho ko ngayon ay siguraduhing masaya ka. At syempre, magdala ng almusal. Naupo si Rowan sa mesa at binuksan ang pandesal. Tsaka, gusto kong makita kung paano mo ko titigan habang kumakain ako ng pandesal na dala ko para sa'yo. Napailing si Vivian pero ngiti ang naging tugon niya. Tumigil ka na nga sa mga banat mo. Di na yan bagay sa'yo. Bagay naman sa'yo na kiligin. Sagot ni Rowan, sabay kagat sa pandesal. Hindi napigilan ni Vivian na mapangiti. Pero bago pa siya makasagot, dumating ang kambal at mukhang mga bagong gising. Mami! Daddy Rowan! Anong almusal natin? Tanong ni Sky habang si Stone naman na inaantok pa at nakaakap sa stuffed toy niya. Pandesal na dala ng Daddy Rowan nyo. Sagot ni Vivian habang abala sa pag-aayos ng gatas para sa kambal. Nang tapos na magawain sa bahay, tahimik na naupo si Rowan at Vivian sa sala habang naglalaro ang kambal. Hindi mapakali si Vivian, halatang may iniisip at napansin yun ni Rowan. Viv, anong iniisip mo? Tanong ni Rowan habang pinapababa ang hawak niyang libro. Rowan, sinubukan ni Vivian yung umiti pero halatang alanganin siya. Sa totoo lang, natatakot ako. Natatakot saan? Seryosong tanong ni Rowan. Natatakot akong hayaan kang pumasok ulit sa buhay ko. Pero mas natatakot akong aminin to sa'yo. Lumapit si Rowan at mahinang hinawakan ng kamay ni Vivian. Viv, ano yung ayaw mong aminin? Sabihin mo na, hindi kita huhusgahan. Pinikit ni Vivian ang kanyang mga mata, nag-ipon ng lakas ng loob at bumuntong hininga. Rowan, mahal pa rin kita. Nagulat si Rowan, pero isang maliit na ngiting bumakas sa kanyang muka. Vivian. Teka, huwag ka munang bumanat. Mabilis sa dagdag ni Vivian. Hindi ko talaga alam kung tama ba to. May mga nasaktan tayo nun. Viv. Putol ni Rowan at hinawakan ng magkabilang kamay ng babae. Give me a chance to prove to you that I'm capable of being a good partner to you. Hindi ako perfect, pero kaya ko magsikap para maging tama para sa'yo. Paano ko mo lalaman na hindi mo lang to ginagawa dahil naaawa ka? O dahil gusto mo lang makabawi? It's me who's doing this. Not because of guilt, but because of love. If you know I can make you happy, why don't you give it a try? Parang dali ng sinasabi mo Pero sige, Rowan, binibigyan kita ng chance. Pero isang pagkakamali lang. Alam ko. Kaya pangako, hindi ko sasayangin to. Pwede bang mag-request? Pwede bang may good luck hug ako ngayon? Ay nako, demanding ka pa rin talaga. Pero tumayo siya at biglang niyakap si Rowan ng mahigpit. Wow! Kung ganito pala ang reward, dapat pala araw-araw kong magpakabait. Tumigil ka na dyan bago ko bawiin ang chance na to. At sana tandaan mo, binigay ko rin ulit ang puso ko. At iingatan ko yan, Vivian. Nang bandang hapon, nagpasya silang magbonding sa park kasamang kambal. Nadaanan nilang isang food stall na nagbebenta ng sorbetes. Mami, gusto namin ng ice cream! Sigaw ni Sky, sabay hila sa laylayan ng damit ni Vivian. Sige, ako nang kukuha. Alok ni Rowan at pumila para bumili. May dumaan na matandang babae na may dalang mga alagang aso. Isa sa mga asong biglang lumapit kay Rowan at tahol ng tahol. Sa gulat, napaatras si Rowan at nahulog ang ice cream na hawak niya. Daddy Rowan! Sayang yung ice cream! Sigaw ni Sky habang natatawa si Stone. Hoy, tumatawa pa kayo? Ako na nga itong tinahulan tapos... Napahinto si Rowan nang mapansing tumatawa rin si Vivian. Akala ko ba matapang ka?
Biro ni Vivian. Halos di makahinga sa kakatawa. Takot ka pala sa aso? Takot agad. Nagulat lang. Sagot ni Rowan, pero pulang-pula na ang mukha niya. Hindi pa rin mapigilan ni Vivian ang tawa. Sige na, Rowan. Bumili ka ulit ng ice cream at baka maiyak ang mga bata. Pagkaraan ng ilang buwan ng masaya at maayos na relasyon, napansin ni Vivian ang kakaibang kilos ni Rowan. Hindi ito mapakali. Laging abala sa telepono at tila may itinatagong plano. Tuwing tatanungin siya ni Vivian, ngingiti lang ito. Isang hapon, inaya ni Rowan si Vivian at ang kambal na mag-road trip sa tabing dagat. Hindi nagtanong si Vivian. Iniisip na simpleng family getaway lang ito. Pagdating nila sa lugar, tumambad ang isang mataas at makasaysayang lighthouse na nakatayo sa dulo ng bangin, nakaharap sa mapayapang karagatan. Wow! Sabi ni Vivian, manghang-mangha habang pinagmamasdan ng paligid. Rowan, anong ginagawa natin dito? Ngumiti lang si Rowan. You'll see. Tara. Pinasok nilang lighthouse at inakyat ang makipot nitong hagdan. Pagdating nila sa pinakataas, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at tanaw na tanaw ang malawak na dagat na kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang isang maliit na setup, isang mesa na may mga kandila, simpleng pagkain at mga bulaklak. Rowan? Ani Vivian. Halatang nagulat pero hindi maikubling ngiti. Anong drama na naman to? Special day. Sagot ni Rowan, ngumiti habang inaayos ang upuan ni Vivian. Kain muna tayo. Habang nag-enjoy ang kambal sa kanilang pagkain at masayang naglalaro sa gilid ng platform, hindi mapigilan ni Vivian ang magtaka sa mga kilos ni Rowan. Pagkatapos na pagkain, biglang hinawakan ni Rowan ang kamay ni Vivian at hinarap ito. Ang mga alon sa ibaba ay tila musika sa katahimikan ng kanilang paligid. Vivian, Simula ni Rowan. nung una kitang nakita ulit, hindi ko inakala na bibigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi madali ang lahat para sa atin. Pero pinakita mo kung gaano ka kalakas. Kung gaano ka kabuting ina at tao. Ikaw ang bumuo ulit ng buhay ko. Lumuhod si Rowan sabay hugot ng isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang jacket. Binuksan niya ito at tumambad kay Vivian ang isang simpleng singsing na may asul na gemstone. Kumikislap pa ito sa liwanag ng sunset. I can't promise perfection. But I promise to give you and the twins everything I have. I love you more than words can say. Will you marry me? Napatulala si Vivian, napaiyak sa gulat at saya. Ang kambal, na halatang alam na ang plano, ay biglang tumakbo palapit sa kanila. Mommy! Say yes! Sigaw ni Sky at hinilang damit ni Vivian. Yes na, Mommy! Dagdag ni Stone. Napatawa si Vivian sa kalokohan ng kambal. Pinunasan niyang luha at tumingin kay Rowan na nakangiti. Rowan, sabi ni Vivian at malalim na bumuntong hininga. Masyado kang madrama. Pero, mahal kita. And yes, I will marry you. Tumayo si Rowan. Tuwang-tuwa at agad na niyakap si Vivian. Ang kambal naman ay nagsisigawan ng Yay! Habang nagtatakbuhan sa paligid. Tumingin si Vivian sa malawak na karagatan. Hawak ang kamay ni Rowan. Sa likod nila, ang kambal ay naglalaro't nagkukulitan. Viv, Bulong ni Rowan at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. thank you for giving me another chance. Tumingin si Vivian rito at ngumiti. Thank you for proving that I made the right choice. Sa ilalim ng huling liwanag ng araw at ng makasaysayang parola,